December 7, 2025. 2 linggo bago magdiwang ng Kapaskuhan, isang umagang dapat sana ay tahimik sa Naga City ay biglang nabulabog. Dalawang magkapatid na sina Claudette Jean at Kayla May Divina Gracia ang natagpuang walang buhay sa magkahiwalay na lugar. Ang isa, putol ang braso, habang ang isa naman nakabalot sa bedsheet. Sino ang may kayang gumawa nito sa magkapatid? Isang planadong krimen ba ito o isang udyok ng matinding emosyon na nauwi sa madugong wakas? Bandang 6:30 ng umaga, natagpuan ang bangkay ni Claudette, 27 anyos, sa Barangay Concepcion Grande. Tadtad siya ng saksak sa leeg at braso at ang kanyang kanang braso putol. Makalipas ang ilang oras, 7:00 ng gabi, natagpuan naman ang 25 anyos na si Kayla May sa Concepcion, Pequeña. Nakabalot siya ng bedsheet, nakatali ng cable at may saksak sa dibdib. Sa tindi ng tinamo ng mga biktima, agad na naglunsad ng full-scale manhunt ang Naga City Police sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Lenny Robredo. Isang pangalan ang agad na lumutang bilang prime suspect, si Marfe Hufancia, 35 anyos, isang IT professional at partner ni Claudette. Crime of passion, iyan ang tinitig ng anggulo ng mga otoridad. Ayon sa investigasyon, balak na umanong makipaghiwalay ni Claudette kay Marfe at nag-send umano ang suspect ng text messages sa pamilya nito na pinagsisisihan daw niya ang ginawang pagpatay sa magkapatid na Divina Gracia. Dito lumabas ang masalimuot na kwento ng kanilang relasyon. Selos, hindi matanggap na paghihiwalay at ang bumibigay na mental health ng suspect. Lahat ito nagsama-sama para sa isang trahedyang hindi inasahan ng marami. Ang hatol, ngunit bago pa man madakip si Murphy, isang balita ang muling yumanig sa kaso. Natagpuan ang wala ng buhay na bangkay sa baybayin ng Kabusaw, Camarines Sur. Sa pamamagitan ng suot na engagement ring, dentures at uniforme, nakumpirma ng pamilya na si Murphy Hufancia nga ito. Bagamat patay na ang sospek, itinuloy pa rin ng pulisya ang kaso para sa closure ng pamilya Divina Gracia. Ang hatol ng tadhana, isang buhay na kinuha at isang buhay na tumapos sa sarili. Hustisyang nakamit sa paraang hindi inaakala, pero may kasamang pait na habang buhay na dadalhin ng mga naiwang mahal sa buhay. Ang kaso ng Divina Gracia Sisters ay hindi lamang kwento ng pagpatay. Ito ay isang babala tungkol sa panganib ng domestic violence na ang pag-ibig kapag naging obsesyon ay nakamamatay. Kung ikaw ang tatanungin, sapat na ba ang pagkamatay ng sospek para masabing may katarungan ang pagkamatay ng mga biktima?